Jonathan Balsamo, Tourism Officer, City Government of Valenzuela. So noong 2024, naglabas sa Inquirer ng isang article si E.A. Sembrano, no? Si E.A. ay isa sa mga kinikilala talagang writer, no? Pagdating sa mga balita tungkol sa cultural heritage and the arts, no? At doon sa article na yon tinawag niya na Valenzuela leads heritage conservation efforts in Metro Manila, no? So syempre tuwang-tuwa kami at na-recognize, no, yung efforts ng LGU ng Valenzuela when it comes to heritage conservation. Pero siyempre, yung mga ganong klaseng pagkilala, siyempre validation yun ng efforts ng LGU, pero mas mabigat siya 'pag inisip natin kasi isa siyang malaking responsibilidad. Sapagkat titingnan kami ng iba't ibang mga LGU rin, ano bang ginagawa sa Valenzuela pagdating sa heritage conservation. So, mula dun sa balita na yon, marami na nagpunta sa amin. So, nakabuo kami ng 7 major points, 'no, at ito yung aming laging ikinikwento o ibinabahagi sa mga mayor, mga konsehal, mga tourism officers na nagpupunta sa Valenzuela at ah upang pag-aralan, 'no, papaano ba bibigyan ng atensyon ang heritage conservation sa LGU. So una ay um, inventory. So meron we have a cultural inventory, no? Inventory ito ng mga cultural properties. Syempre alam naman natin sa governance, no, sa policy making, sa budgeting, kailangan based sa data. So, nag-umpisa kami sa pagkakalap ng sa cultural mapping, pagkakalat ng mga data at upang makabuo ng isang inventory ng cultural properties ng aming lungsod. At siyempre, alam naman natin, 'no, sa Seal of Good Local Governance at sa Heritage Law, kailangan 'tong ipasa sa NCCA. So, isa sa mga requirement actually ng Heritage Law sa mga LGU ay merong inventory of cultural properties. So, yun ang una, 'no, at least may data. At natatandaan ko noong unang taon ko as tourism officer, nagpatawag ng meeting si Mayor Rex Gatchalian. I think it was 7 PM, 'no? Ano na, kami na lang yata yung tao sa City Hall. At doon sa whiteboard sa office niya, nagulat ako, 'no, inililista niya ano yung mga heritage sites and landmarks ng Valenzuela. Particularly yung mga kailangang i-preserve, 'no? Um, Nagulat ako, 'no, na yung mismong mayor ko kabisado niya, 'no, at siyempre sa paglilibot sa mga barangay, paglilibot sa iba't ibang bahagi ng lungsod, pakikipag-usap sa mga community leaders, pamilyar siya. Ano ba yung mga um, importanteng bahagi pa ng kasaysayan at kultura ng Valenzuela na dapat mapangalagaan. So, inilista yun ni Mayor Rex at pinag-usapan namin isa-isa. Alin sa mga ito ang ipa-prioritize kasi hindi naman talaga kaya ng sino mang LGU na ipagawa lahat ng sabay-sabay, 'no, yun yung realidad. At limitado ang resources, 'no, kahit naman ng national government at hindi rin naman kami nakadepende o hingi ng hingi sa national agencies, 'no. As much as possible ay sariling resources ng Valenzuela. So, inisa-isa namin 'yon at gumawa kami ng listahan ng ipa-prioritize, 'no. At that time, malapit na ang 150th birth anniversary ni Dr. Pio Valenzuela at ang isa sa mga nasa listahan ay yung kanyang bahay. Lubog sa baha, um, ang pangit, 'no, dilapidated. At kung kami ay ang aming bayan ay pinangalan kay Dr. Pio Valenzuela, sa kanya nakakabit ang identidad ng lungsod at yung kanyang bahay ay bulok, 'no, 'di ba? Hindi 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 siya mapagkukunan ng identity, hindi ka magiging proud na taga Valenzuela ka. So, naiintindihan nito ni Mayor Rex at nagsimula kami makipag-usap sa pamilya, ah, at siyempre para magawa ito kailangan makipag-usap sa mga government agencies para makakuha ng kaukulang permit, 'no, kasi sa heritage law kailangan may clearance from NHCP, 'no. So, mahabang proseso ito at natapos din. So, after nung isa, yung sunod naman, 'no, yung aming Polo Park, tapos yung aming Arcong Bato, sunod-sunod na, 'no.
At ito siguro yung napansin ni EA Sembrano 'no, kung papaano na binigyan ng atensyon o ng focus ng LGU yung, heritage, sites and landmarks ng Valenzuela 'no, na ngayon ay napapakinabangan ng mga taga Valenzuela at ng mga tagalabas. Kaya ito rin ay ginagamit natin 'no bilang mga, tourism sites and attractions ng lungsod 'no. So yun po yung una 'no, inventory. Importante yung merong data 'no. Ikalawa ay, policy, 'yan. Kasi sa, governance, sa management 'di ba, importante yung may guidelines, importante yung merong policy, 'no? Ito yung basis natin ng ating programa, ito yung ating basis ng management, ito yung ating basis ng budgeting. Kasi kung walang budget, hindi gagalaw ang anumang proyekto, 'no? So, siyempre meron tayong, mga batayan mula sa konstitusyon, mula sa local government code, andiyan yung heritage law, 'no? At importante na meron din tayong mga pulisiya o batas sa mismong lokalidad. Ito yung mga, resolusyon o mga ordinansa na ginagawa ng city council. So meron kaming, nakatulong sa amin, siyempre nakikipagtulungan kami sa mga konsehal, um, para bumalangkas ng mga batas o ordinansa na mangangalaga. Una, mag-a-identify, sa mga heritage sites and landmarks na ito at, magkakaroon ng kumbaga batayan yung aming paglalaan ng pondo para ito ay ma-preserve 'no. So papaano ito pangangalagaan, papaano ito i-ma-manage, andun nakapaloob sa ordinansa 'no. Actually ultimo nga yung paggamit 'no, kasi halimbawa 'di ba yung mga, kung bato, yung ating mga sites and landmarks ginagamit ito sa tourism, eh, 'di ba? Ginagamit na disenyo sa damit o kaya yung mga pang-souvenir items 'no, pati kung papaano ire-regulate yung paggamit ng mga, yung mga, landmarks na 'to 'no, bilang icons for tourism ay meron kaming ordinansa na nire-regulate yun. Kasi siyempre ayaw natin na basta-basta na lang, kumbaga, mababoy 'no o ma-overuse kaya yun, importante na meron tayong mga ordinansa o guidelines, ukol dito. So isa pa na, liban sa policy ay ikatlo ay, promotions, ayan. So yung promotions ay kakabit ng awareness kasi, um, napakaimportante dahil yung konsepto natin ng heritage is community based. Yung pagpapahalaga, yung paggamit and yung ownership. Kahit na ito ay karamihan sa mga ito ay pag-aari ng gobyerno, sa totoo lang, 'di ba, ang may-ari talaga niyan ay ang bayan. So, importante na alam din mismo ng community, ng bayan, yung kwento, yung saysay, yung value ng mga heritage sites and landmarks na ito. Kasi sa dulo, hindi naman tagalaga LGU ang magiging successful sa pangangalaga. Ang totoong mangangalaga ay yung mismong bayan 'no. Tagapangalaga lang o steward lang actually ang LGU 'no. Pero sa dulo, ito pa rin ay yung komunidad. Kahit na anong ordinansa ang sabihin natin na bawal ganito, ingatan yung ganyan, kung yung mga tao ay walang respeto o pagpapahalaga sa mga makasaysayang lugar na ito at istruktura, 'di ba, papanghiyan 'no, magkakaroon yan ng vandalism kasi wala silang ownership 'no. Wala silang nararamdamang, bahagi ito ng ating kasaysayan, kultura, atin ito kaya dapat ingatan natin ito. So kung wala yun, um, walang katapusan ang trabaho natin sa, paglilinis 'no, o pangangalaga. Kaya para magawa yun, makikita natin na, importante na meron tayong ginagawa para ma-promote o maging aware ang komunidad. So hindi pupuwedeng eskuwelahan lang. Kailangan meron din tayong mga, ginagawa na labas sa paaralan kasi hindi naman lahat ay nasa paaralan 'no. So importante yung papel ng school 'di ba, dahil yung formation ng mga bata. Pero, makikita natin na
hindi lang, eskuwelahan ang venue or platform for education. So, diyan papasok ang role ng mga museums. Kaya yung aming pong museo ay libre. Bukas kami araw-araw, kahit Lunes, kahit weekend, um, sapagkat mas gusto nating matuto ang mga tao, hindi lang dahil sa school kailangan pumasa, pero para makilala pa higit yung bayan natin. So, yun. So, maraming platforms, hindi lang rin, pupuwede na ano lang, eh, 'no, detached tayo sa online world. So, pati social media. Kaya katulong namin dito ang Public Information Office. Makikita ninyo 'no, meron talagang ginagawang mga dokumentaryo, short videos na pinag-uusapan, pino-promote yung ating mga, cultural properties. Siyempre kung ang target natin ay kabataan, dapat ano ito, yung mas, kumbaga akma sa kanilang panlasa, 'yan. So kung katandaan naman o yung mga adult, 'di ba, iba rin yung kanilang paraan ng ng approach 'no, sa kanila. So yun 'no, pero sinasabi natin importante na meron tayong ginagawa, to create awareness. So yung promotion ay laging naririyan. Sa gayon, walang Valenzuelano na hindi alam ang kasaysayan at kultura ng Valenzuela. And then, consult 'no, kaugnay nung awareness 'no, na kung saan ang ating target ay yung ating komunidad 'no, importante rin na hindi lang sila tagapakinig o hindi lang sila yung ini-inform natin. Dapat kino-consult din natin sila. So, sila yung ating stakeholders. So, nakita namin dahil sa community-based talaga ang heritage, lahat ng approach sa heritage, importante na laging merong consultation sa stakeholders 'no. Sa pagbuo ng polisiya, bago simulan o gawin ang isang proyekto o planuhin ito, halimbawa ginawa namin ito sa Arkong Bato 'no. So bago namin, ginawa, ayusin yung Arkong Bato, nakita namin na ito ay maaaring mag-cause ng, um, konting abala. Kasi yung arko ay siyempre 'pag ginawa mo 'yan maapektuhan yung daanan, yung kalsada. So 'pag ginagawa 'yan maaaring itong mag-cause ng traffic. So alam naman natin kapag traffic kahit konting traffic 'no, magwawala ang mga tao 'no, maapektuhan sila 'no. Pero kapag naintindihan nila bakit kailangan ng traffic na ito, para saan ito, so hindi sila magrereklamo probably 'no. So, importante yung may consultation ng stakeholders 'no, para sila ay maihanda, ma-inform at siyempre makakuha rin ng ideya mula sa kanila. Hindi lahat naman ng sasabihin nila ay susundin ng LGU kasi tawag dito, um tinitimbang din naman natin yung mga, argumento, yung mga punto 'no. Halimbawa po 'no, dun sa aming, consultation, sa Akong Bato, may isang matanda na nagsalita. Sabi nila, "Eh, bakit pa kailangan ipagawa 'yan? Eh, kung lumindol at, bumagsak pa 'yan sa amin may madidisgrasya pa, 'di ba? Ano niyo na lang, patibag niyo na lang, patanggal niyo na, okey naman na wala." 'No. So may mga gano'ng perspective din 'no. Ibig sabihin, hindi rin nila naiintindihan pa probably yung, importansya 'no ng bakit natin pinapangalagaan yung ating pamana, na ito ay hindi para lang dahil sa luma, sa nakaraan, o para dahil iniisip natin yung pangangailangan ngayon, pero kailangan makita na ito ay sa katunayan para sa kinabukasan, na yung susunod na henerasyon ay meron ding karapatan na ma-enjoy itong mga kaya nga po ito pamana 'no, mula sa nakaraan. So, hindi lahat ay naiintindihan po agad ang bagay na iyon. Kaya importante yung pag-uusap 'no, pagkonsulta sa ating stakeholders. Minsan hindi maganda, pero minsan sila rin ang makakapagbigay ng magagandang ideya 'no. At kapag sila ay ating kinonsulta 'no, nagkakaroon din sila ng kumbaga partisipasyon at ng pakiramdam na sila ay bahagi ng, pagsisikap na mapangalagaan ang ating pamana 'no. At kapag ito ay natapos, nagawa, siyempre
proud din sila 'no. Importante 'yun, yung community pride. Importante 'yun, yung mismong mga tao ay proud 'no, sa mga programa o proyektong ito. May ownership 'no, at sila mismo sa totoo lang ang titiyak na ito ay, ligtas at, mapapangalagaan. Another keyword, comply, 'yan. Um, Nabanggit ko po kanina yung heritage law. So ang heritage, projects, programs 'no, activities o conservation sa ating bansa ay, sakop ng heritage law. Actually na-amend na nga ito 'no, malawak ang sakop ng ating heritage law at meron tayong mga probisyon sa batas na kung saan, bago galawin ang isang mga heritage site or landmark, kahit na maganda yung ating intensyon 'no, para mapaayos, mapabuti, bago galawin 'di ba, kailangang humingi ng kaukulang, clearance 'no o permit mula sa either NCCA or National Historical Commission of the Philippines 'no. So, ito yung importanteng dapat alam ng mga LGU kasi may mga naging kaso po tayo 'no, napakadaling makita niyan online 'no, ginagalawin nila yung mga lumang munisipyo, yung mga lumang gusali ng walang kaukulang permit 'no, mula sa NCCA or NHCP. So ang mangyayari, i-issuehan sila yung mga tao hindi rin na-consult, so magpo-post sa Facebook, magrereklamo, papadalahan ng, cease and desist order ng NHCP. So nagiging, magulo at hindi maganda kasi instead na ang kultura ay maging dahilan para, ma-unite ang community, lalong nagiging pinagmumulan siya ng pag-aaway. So sa umpisa pa lang importante na, meron tayong kaukulang, nagko-comply tayo sa heritage law at ibig sabihin nun ay ipinapaalam natin sa NHCP or NCCA yung ating plano, sa ating mga heritage sites and landmarks 'no. Ang mga ahensya naman pong itong ng pamahalaan ay, um, tumutugon naman sila at nagbibigay sila ng guidelines at sila rin ay may mga eksperto na maaaring makatulong sa bawat LGU. Pero yun po 'no, importante 'no, para sa mga mayor at mga, community leaders 'no, sa LGU, yun importante na tayo ay, nagko-comply sa heritage law. Kahit nga yung pagpapagiba 'no, halimbawa ng mga lumang gusali, sapagkat alam din naman natin na hindi naman lahat ng luma 'no, hindi puwedeng galawin 'no. May mga pagkakataon na ang hinihingi natin sa NCCA or sa NSCP ay mga, petition to lift 'no, um, i-lift yung presumption ng pagiging cultural property. Iba-iba yung dahilan nito 'no, pero ibig sabihin ko nasa batas din po ito. Kaya bago nila galawin o i-demolish ang sanglumang gusali ay may kaukulang proseso sa ating batas 'no, sa NCCA or sa NHCP. Sapagkat naiintindihan din naman natin na, kailangan din naman nating magkaroon ng espasyo for development. Pero ito po ay masusing pinag-aaralan, tinitingnan ng mga eksperto upang matiyak na hindi basta-basta matitibag yung mga, heritage sites and landmarks na may mataas na, level of significance 'no. Pero yung mga wala naman 'no, ayun pinapayagan naman 'yan ng ating ng gobyerno 'no. At marami pong kaso na nabigyan naman ng naaprubahan yung mga petition to lift yung presumption sa pagiging cultural property. May mga hindi na naaprubahan at minsan nagkakaroon ng, compromise 'no. Kailangan kasi din nating isipin yung pangangailangan ng, kasalukuyan at the same time inirerespeto rin natin yung, private ownership 'no, ng mga may-ari. Sapagkat ang ating mga heritage sites and landmarks or properties ay puwedeng hindi naman lahat ay government owned 'no. So may mga ilan din na, privately owned. Yun. Pero ang sinasabi lang po natin ay meron tayong batas at may kaukulang proseso tungkol dito. Mahalaga ay alam ito ng LGU para magawa natin yung tamang mga hakbang. Isang magandang bagay din, ang heritage conservation ay may aspektong teknikal. Importante na ang LGU ay nagkokonsulta sa mga eksperto. Sapagkat maraming larangan ng heritage at iba't ibang larangan ng expertise yung kailangan.
So, sa built heritage, 'di ba, kailangan natin ng mga expert na engineer or architect, 'no? Kung ito naman ay intangible, so iba rin, 'no? Pero yung punto ay, importante na, para magawa ng tama, maganda ay, tayo ay kumukuha o sumasangguni sa mga eksperto. 'No? Kasi minsan kahit na maganda naman yung intensyon natin, kung hindi naman tama yung pamamaraan o yung methodology, ayun maaari tayong, magkaproblema po later on, 'no? Kumbaga po sa doktor 'di ba, kung tayo ay magpapagamot, 'di ba, hahanapin natin yung eksperto sa sakit na yun, 'no? So gano'n din sa tingin namin sa, heritage conservation. Ang mga eksperto naman natin ay meron sa mga national agencies, makakapagrekomenda naman sila kung tayo'y hihingi ng tulong o kaya ay sa mga, unibersidad, 'no? Sa kaso po namin sa Valenzuela, nung pinag-aaralan namin yung identify na namin ano yung mga ipa-prioritize namin na mga, heritage conservation projects, na-realize ko na, um, kailangan namin kumuha ng eksperto sa architectural design, 'no, kasi mga built heritage po yung aming inuna, 'no. Nag-usap kami ni mayor at, naghanap ako sa UP 'no, ng, eksperto at nakuha namin si Architect Gerald Lico na merong karanasan 'no, pagdating sa heritage conservation. At, siya po yung nakatulong sa amin para makagawa kami ng mga plano, na isinumite namin sa sa NHCP at sa NCCA para sa approval. Yung mga plano rin na ito rin yung aming ipinakita sa komunidad. Kasi kailangan nating magpakita ng plano, 'no? At para magawa ang mga plano ito, meron itong mga technical expertise na kinakailangan. So, yun po yung nakikita namin na malaking tulong, sa amin sa LGU, yung pagkakaroon ng mga, pagsangguni sa mga eksperto. At naging madali na para sa amin yung pag-comply at pag-comply sa, national agencies sa ating mga batas at pagkonsulta sa ating mga stakeholders. So yun po ang ilang mga mahalagang punto na nakita namin sa naging karanasan namin sa lungsod ng Valenzuela, para bigyan ng, um pansin ang pangangalaga ng, kasaysayan at kultura at pamana ng aming lungsod. Hindi pa po namin natatapos lahat 'no. Sa katunayan sa ngayon po ay meron pa kaming, isang kasalukuyang ginagawa na, isang lumang bahay na, idinonate sa amin. Siguro nakita ng community na kami ay, seryoso sa pangangalaga ng heritage, na-appreciate ito ng community. So idinonate po ng pamilya 'no, at ito yung aming, sinasagawa sa ngayon. So, nakakatuwa po kasi kapag nakita natin na, yung kabuluhan, yung saysay ng proyektong ito, na ito ay para hindi lang ma-enjoy natin sa ngayon, hindi lang dahil sa ito ay mula sa nakaraan, kung hindi para ito sa kinabukasan 'no. Um Upang matiyak natin na may paghuhugutan yung ating pride, yung ating identity 'no, kami bilang Valenzuelano at siyempre bilang Pilipino. Sa kabilang banda, ito po ay turismo rin 'no, at importante ang turismo kasi isa ito sa mga platform para magkaroon ng economic activity sa isang lugar at kapag may economic activity, meron pong trabaho ang tao. Halimbawa po dito po sa museo ni Dr. Pio Valenzuela, nung amin po itong ginawa, so may mga meron ng mapapasyalan sa aming lungsod. Ikalawa, nagsulputan po yung mga maliliit na negosyo, nagkaroon ng coffee shop, nagkaroon ng lugawan. Kasi siyempre yung mga turista magugutom, 'no? So kakain sila. So nagkaroon po ng opportunity para, magkaroon ng negosyo yung mga tao. Siyempre sasakay sila, 'di ba? Hindi naman lahat ay may sasakyan. So sila ay sasakay ng jeep, sasakay ng tricycle at 'yan po ay karagdagang kita 'no, sa ating mga, um, jeepney driver or tricycle driver 'no. So merong economic, benefit 'no, na kakambal ang heritage conservation. Hindi lang po siya gastos 'no.
meron po itong o kaya identity 'no, meron din po itong, economic value na sa dulo siyempre ang gusto natin ang makinabang, ang mag-benefit ay yung ating komunidad. Usually laging sinasabi 'pag tanong, "Saan ba tayo mag-uumpisa?" 'No? Ang isang naririnig kong sagot ay mag-umpisa ka kung nasaan ka, kung ano yung meron ka. Kaya nga 'di ba po kanina sabi natin importante yung may inventory, yung may data 'no? Yan yung tinutugunan ng cultural mapping. Kaya actually sa batas natin ngayon mandatory na sa lahat ng LGU 'no na, magsagawa ng cultural mapping. Ang at sa cultural mapping sa ating, um paggawa ng inventory ay makikita natin kung ano ba yung meron tayo o wala. So, sa amin po sa Valenzuela, sa lente ng turismo, sa totoo lang po, hindi naman kami talaga major tourist destination. Kasi hindi po katulad ng ibang bayan po 'di ba talagang pinupuntahan at kapag nagkaroon ng problema sa turismo, gutom ang bayan. Kami po sa Valenzuela, na-realize namin hindi pala kami major tourist destination. Kasi kahit na walang turismo, buhay yung aming bayan 'no, kasi iba yung pinagmumulan ng aming kita, ng kabuhayan ng aming mga tao. Pero meron kaming tourism potential. At kakabit niyan, eto nga 'tong aming mga, heritage sites and landmarks. So nakita namin, nung makita namin ay, ah, nakita namin na majority pala ng mga taga Valenzuela. Ito yung sabi ni Mayor Win 'no, sabi niya majority ng mga taga Valenzuela hindi taga Valenzuela, and that is true for the rest of Metro Manila, mga dayo. Hindi ko sinasabing wala ng tubo o taal, ang sinasabi namin mas marami na yung dumayo. Dahil tayo ay capital 'no, so sabi ni Senator Win noon, this was in 2013, um magpagawa tayo ng museum para yung mga tao na hindi taga Valenzuela pero dito na nakatira sa Valenzuela, meron silang paraan para malaman ang kwento ng ating bayan. Kasi sabi niya, napaka-idealistic nga ni Mayor Win noon, sabi niya, kasi kapag yung tao alam niya yung kanyang bayan, kilala niya yung kanyang bayan, yung kasaysayan nito, hindi niya ito sisirain, hindi niya ito, kumbaga pababayaan, 'di ba? Aalagaan niya ito, 'di ba? Titiyakin niya itong malinis, 'yan. Kasi siyempre 'pag 'di ba, 'pag pagmamay-ari mo hindi mo iingatan mo, eh. So, ang tanong noon, papaano kaya yung tao, yung Valenzuelano ngayon magkakaroon siya ng pakialam o meron siyang nararamdaman kung sa lugar kung saan siya nakatira? Yun yung malaking question. So, isang paraan ay museum. Kaya nagkaroon kami ng museum sa City Hall kasi siyempre yung mga tao pupunta ng City Hall, kukuha ng mga kung ano-anong mga permit or what, 'di ba, mga dokumento. So, dadaan para silang dumaan ng museo. Halimbawa, habang hinihintay yung kanilang dokumento, 'di ba, maaari silang dumaan ng museo, libre, matututo sila sa history. Ito pala ang history ng Valenzuela. Ito pala si Dr. Pio. Ito pala yung pangalan ng barangay namin. Ito pala yung monumento siya pala yung may monumento roon, ayan. So, may paraan para malaman ng tao ang kuwento ng kanyang bayan at mula roon maaari siyang maka-develop ng affection at mula dun sa kanyang nararamdaman magiging aalagaan niya yung kanyang bayan 'no. Dun nanggagaling si Mayor, Sherwin. Kaya, um, last year niya as mayor noon, yun na-hire po ako as, museum curator at, nag-research kami at, nabuo namin yung, museo po sa City Hall. Pero yun nga po 'no, yung museo na ngayon ay pang-turismo, pero ang totoong orihinal na, dahilan po ay yung nakita ni Senator Win na kailangan nating, ma-educate, ito yung cultural education 'no, yung community sa local history ng Valenzuela. Kaya makikita natin ito yung efforts din ng NCCA sa cultural education 'no, na hindi lang siya schools 'no, meron importante rin yung, mga institusyon sa labas ng akademikong, o mga unibersidad. Bilang mga mayor or mga pinuno at lingkod bayan, alam ko marami tayong concern 'no. Siyempre nariyan ang kalusugan, nariyan ang, yung poverty, 'di ba, economic, nandiyan ang marami pang iba 'no.
Um, pero sana isipin din po natin na yung kultura, yung sining ay equally important 'no, na bahagi ng ating governance. At para magawa ito sa buong bansa, kailangan natin ng mga champions. Sana po sa inyong bayan, kayo na mismo yung maging champion at, makikita din po ng tao ang kabuluhan ng mga proyekto, programang ito sapagkat sila mismo ay magiging bahagi nito. Sapagkat lahat ay, um, sa tingin natin ay mahilig sa kuwento. Lahat ay bahagi ng kuwento ng bayan na ito. At, yung pangangalaga natin ng kultura, sining at heritage ay nagbibigay ng pride sa ating community. At hangga't buo at buhay ang mga simbolo na ito, buhay ang mga kuwentong ito, nararamdaman ng tao 'no, laging meron at meron sa ating mga bayan na mangangarap na, sana umunlad ang bayan natin at mula sa pangarap na yon magsisikap sila 'no, mag-aaral sila at, makikinabang ang bayan natin. So sana ay makita natin na hindi lang, pageant o palabas o entertainment ang culture and the arts 'no, meron po itong malalim na, kaugnayan sa buhay ng ating bayan at sa kaunlaran nito.